ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga resort ug uban pang negosyo sa Davao Oriental apektado tungod sa linog. 17 ka senior citizens na rescue sa DSWD Region 10 gikan sa usa ka hugaw nga private care facility. Operasyon sa maong pasilidad gisuspindi. Usa ka kadete sa barge nahulog sa dagat dihang mibigay ang rampa sa gisakyang barge. Naluwas kaha. 5 ka kwarto sa usa ka boarding house nasunog. Kapin 90,000 pesos nga danyos natala sa BFP. Pagbahigayon sa Batang Pinoy Games sa General Santos City sunod semana, hitsas na. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Ilabihang apektado sab sa mga pagtayong sa Manay, Davao Oriental ang mga resort ug ubang negosyo sa Mati City sa maong probinsya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban nga manukad sa Caraga, Davao Oriental. Jandy. Sara, ang gikabalak-an sa mga negosyante, labi na mga gagmay nga negosyante nga kung magparayon ang yung aning sitwasyon nga hinay ang negosyo, nakadako ang ilahang lugi. Ang Dahican Beach sa Mati City, Davao Oriental, ilado isip usa sa mga ginadayong surfing spot. Naglinya dinhi ang mga resorts. Pero pagigo sa kusog na linog niadtong Biyernes, mihinay ang negosyo. Nasayangan sila tungod sa perwisyo nga dala sa linog. So karon nag-adjust me, kamay ra jud ang gas. Apektado sab ang paginabuhian sa surf instructor kasi Chito. Pero kahapon may turista dito, isa lang pero hindi kagaya nung ano ba. So, walang pangyayari good ma'am. Walang lindol. Walang lindol ma'am. Madami yun. Sa ngayon parang wala talaga, walang income ma'am ba. Nanawagan sa tabang ang mamaligya ayog kakanin sa Dahican. Ning bakwit ma'am, walay mga hinabang diha kay nagpait ang among kahimtang diri, walay mga kuan, way mga tao sa beach kay nagduha-duhag sulod. Sa kalamidad nga linog. Kini nga hotel nakaangkon og minor damage. Tulo ka adlaw matud pa sila nga wala naka-operate sukad niadtong Biyernes tungod kinahanglan pasutaon ang kalig-on sa Gambalay. Niadtong Martes na sila nakabalik og operate usab. Naadto siya lugi ma'am syempre kay among mga staff and then dili man mi ka-accommodate. Ang ilahang gikabalakan nga kung magpabilin ang ingon aning sitwasyon, magkadako ang lugi labi pa nga gatay og pa ang aftershocks. Sara, padayon sab no ang panawagan sa mga nagubaan, mga apektado tungod sa linog. Usa na ang Faith Tabernacle Church sa Barangay San Ignacio sa Manay, Davao Oriental nga wala nakaluwas sa pagtayog kansang simbahan labihang naguba. Nangayo siguro ning tabang sa uban nga mga basig dunay malumong kasing-kasing nga makatabang sa mga pag-rebuild nining atong church kay for 20 years, 22 years ning itukod nga simbahan. First time nga nahitabo ni Samoa. Sara, sa karon ang apektadong pamilya sa Manay miabot na sa sobra 14,000 ka mga banay. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Tabi lang mga kapuso, labi na sa mga nangaon sang lit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka senior citizens care facility sa Maramag, Bukidnon nga pirti kahugaw ug nanimaho na ang gisuspindi sa DSWD Region 10. 17 ka mga senior citizen na rescue atol sa operasyon. Ani ang report ni Cyril Chavez. Higdaan ang kahoy nga dunay tupad nga kasilyas, tulganan og mga kasilyas nga perti kahugaw og nanimaho sabdaw og ihi. Ingon ani ang mibungad sa mga personahe sa DSWD 10 sa ilang operasyon batok sa usa ka senior citizens care facility sa Maramag, Bukidnon. Ang operasyon nagsumikad human makadawat og reklamo ang buhatan gikan sa mga nagpakabanang residente, ingon man mga banay sa mga senior citizen nga anaa sa mong pasilidad.
Busa gilayong gipatuman sa buhatan ang suspension order batok sa mong care facility, labi pa nga ila gyud na aktuhan ang mga kalapasan niini sa pag-atiman sa ilang mga senior citizen nga kliyente. Nakita gid nato nga walay kapasidad nga magpadagan ang mga nagdumala ani no para nindot nga serbisyo ilang mahatag sa mga kliyente atong ilaang foundation labaw na kay ang ilaang kliyente mga senior citizens, mga PWD ug naay mga persons with mental disabilities. Matod sab sa DSWD-10, base sa ilang pag-imbestiga, dili rehistrado ang mong care facility sa SEC, pati na sa ilang opisina, busa illegal ang pag-operate niini. Dugang pa ang mga nakita nilang dili maayong pag-atiman sa mga senior citizens sa lugar. Wala sab kunoy mga social workers o medical personnel nga trabahante ang mong care facility, busa wala gyud kini kapasidad nga mokuha og kliyente. Dugay na daw kuno sila nga nag-operate murag somewhat 2016 pero pa balhin-balhin sila og mga area. Tapos ang first nila Kibawi dayon murag mga around 2022 to 2023 daw sila ni balhin sa kining Maramag pero kana gid siya sir no ongoing pa ang amo ang pag-validate gyud sa tanan. Ginatun-an pa sab sa buhatan kung gihimo bang modus sa mga nanag-iya sa care facility ang pag-atiman sa mga senior citizen. Labi pa nga aduna sila impormasyon nga ginapabayad nila ang mga banay sa mga senior citizen aron ma-admit sa ilang facility. Gadawat sab kuno sila og donasyon gikan sa nagkadaiyang donors. Sa ila pang ingon ay mga senior nga ibilin no sa ila ang mga pamilya na apoy mga senior nga nakita ra or nianha lang daw dira sa ila ilang gidawat or nakita wala nakabaluon sa pag-uli. Mauna siya nga ila ang gidawat sa ila ang facility. Sa operasyon, 17 ka mga senior citizen ang ilang na-rescue kung asa 15 ang anaa sa ilang kustudiya samtang ang duha gikuha sa ilang mga kabanay. Nanawagan sab ang DSWD sa katawhan nga ugaling makamatikod og susamang hitabo, i-report gilayon sa ilang opisina. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Atong Cyro, nagdugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Usa ka kadete sa barge ang nahulog sa dagat sa Balinguan, Misamis Oriental samtang naglawig kini paingon sa Camiguin. Kini human mibigay ang rampa sa barge. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kuha ni ining cellphone video sa usa ka pasahero sa barge gikan sa Balinguan Port ug paingon unta sa Camiguin Island pasado alas 7 sa buntag adlong Martes, makita ang usa ka individual sa dagat nga ginasubayan og luwas gamit ang rescue buoy. Hangtod nga usa ka bangka sa mananagat ang mitabang nasab sa pag-rescue sa maong individual. Dihang nasaka na sa bangka ang biktima nga usa ka lalaki, nagpahigayon og cardiopulmonary resuscitation kung CPR ang usa sa mga nagtabang kaniya. Sumala sa Philippine Coast Guard Northeastern Misamis Oriental Station nga ang maong biktima usa di ay ka kadete sa barge. Nahulog kuno ang biktima sa dagat tungod mibigay ang rampa sa barge. Dili pa lang dugay gikan sa ilang departure sa Balinguan Port. Approximately mga 100 meters from Balinguan Port, sir. While nag-lock tong kuan, sir, tong cadet, sir, sa rampa, sir ba? Suddenly, sir, nag-collapse tong kuan, sir. Rampa, sir, nahulog. So, kauban po na to, sir, na nadala ang kuan, sir, tong kadete, sir. That's why nahulog po sa gapil, sir. Daling gidala sa ospital ang maong kadete ug padayong ginatambalan. Ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. Sumala sa PCG. Luwas rasab nga na-transfer sa laing barge ang 48 ka mga pasahero niini human kini gipabalik sa pantalan. Miyerkules sa buntag, gipakanaog na sab gikan sa barge ang 15 ka mga rolling cargo niini. Padayon ang Maritime Casualty Investigation sa PCG aron masuta ang hinungdan sa maong insidente. Hinuon wala na apektuhan ang operasyon sa pantalan sa Balinguan. Apan gipahimangnuan nila ang mga operator sa barge nga siguruhong anaa sa maayong kondisyon ang ilang mga barge aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug crew niini. Nagakandak daw ginatawag ang pre-departure inspection, sir. So maron, sir, the usual nga ginabuhat nato, sir, intensify lang nato, sir, ang pagkandak sa pre-departure inspection, sir, para maiwasan nga mga insidente, sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Hugot nga ginamonitor karon sa DTI Region 11 ang presyo sa mga produkto sa mga lugar nga apektado sa linog sa Davao Oriental. Nagpatuman og price freeze ang DTI sa Davao Oriental nga nagdeklara og state of calamity human maapektuhan sa mga sagunsong linog. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, mulungtad matud pa ang kamanduan hangtod Disyembre 12 karong tuiga. Ubos na ini hugot nga ginadili ang paglihok sa presyo sa mga nag-unang palaliton sama sa delata, processed milk, kape, sabon, asin, instant noodles, bottled water ug uban pang basic necessities kung nag-unang panginahanglanon. Gani hugot nga gibatayan sa DTI Davao Oriental ang mga tindahan sa probinsya aron masiguro nga walay overpricing. Lakip sa mga giinspeksyon sa ahensya ang tindahan sa mga lungsod sa Manay, Baganga, Caraga, Tarragona ug Mati City. Hinoon walay misupak sa kamanduan sa ilang na-monitor nga mga tindahan. Nagpatuman sabog price freeze ang Department of Energy alang sa 11 kg paubos nga liquefied petroleum gas kon LPG ug mga kerosene products sa Davao Oriental. Mulungtad matud pa ang kamanduan og 15 ka adlaw sukad ang deklarasyon sa state of calamity. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. I-question ni Vice President Sara Duterte ang pagrepaso sa ombudsman sa mga kaso kalawat formalin skandal o ang pagpalit sa gobyerno og pipila ka medical supply niadtong pandemya. Samtang gilimod sab ni VP Sara ang ginaingong destabilisasyon batok kang Pangulong Bongbong Marcos. Ani ang report. I never said Marcos resign. Dili matud pa gisuportahan ni Vice President Sara Duterte ang panawagan sa ubang grupo nga manaog sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos nunot sa kontrobersiya kalabot korupsyon sa nasod. Duha ka butang laman kuno ang ginapangayo ni ini sa presidente. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. That is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya na hindi niya sinasagot. Pointless call matud pa niya ang maong panawagan sa presidente. Never ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Oh, tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Dili daw matud pa tinuod ang istorya nga destabilisasyon. Matud ni VP Sara, gikan lang kuno kini sa administrasyon. Sa pagtuo ni VP Sara, kulang pa ang ginahimo sa presidente sa isyu sa korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Sa pangutana kalabot sa integridad sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kini ang iyang tubag. Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Ginakuwaan pa og payag ang palasyo kalabot sa giingon sa bise. Samtang kalabot sa pagbakwi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kaso nga may kalabutan sa isyu sa overprice nga pagpalit og medical supplies gikan sa formalin niadtong Duterte administration para daw ma-review og masiguro nga kusog ang kaso. Sumala sa bise. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative
ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. Samtang wala daw nakurat ang VP sa pagtapya sa budget sa Office of the Vice President. I think August 15, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the Office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. Napangutana sa bang bise sa pagbasura sa ICC sa hangyo nga interim release sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal. Ana sa Zamboanga City ang bise nga misalmot sa selebrasyon sa kapistahan sa syudad ug sa pag-inaugural sa library ug art exhibit sa Universidad de Zamboanga. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nasunog ang pipila ka kwarto sa usa ka boarding house sa General Santos City nga sumala sa mga nasunugan. Posibleng gumikan sa problema sa kuryente. BFP Jensen, dunay pahimangno sa mga nanag-iya og boarding house sa syudad kalabot fire safety. Ani ang report? Oh my God! Dakong kalayo ang bilamoy niining duwa ka andana nga boarding house sa Barangay Bula, General Santos City pasado alas 12 sa udto adlawng Miyerkules. Gani nagkaguliyang na ang mga residente gumikan sa sunog. Hinuon paspas kining narespondihan sa BFP. Nadeklara kining fire out human ang pipila ka minuto. Atol sa itabo, ugdaw ang anaa sa 5 ka kwarto sa mong boarding house. Hinuon walay naangol sa itabo human paspas nakagawas ang mga boarder ni ini. Gibana-bana ang moabot sa 90,000 pesos ang inisyal nga danyo sa sunog. Matud pa, una ang sunog, nagka-brown out ug dihang mibalik na ang kuryente, didto na nahitabo ang sunog. Magbalik sa kuryente mo nila na nag-spark ko sa kuryente ana. Ay murag na amang may nagbuto. Apan ginasuta pa sa BFP ang eksaktong tinubdan sa sunog. Samtang dunay pahimangno ang BFP sa mga nanag-iya og boarding house kalabot fire safety. Una mag-seek sila og registration nga usa ka boarding house ang ilahang structure para matagaan sila og fire safety nga requirements nga moagi sa Bureau of Fire mismo ug sa local government unit. Typically katong balay nga nasunog, ang function niya is naalang sa balay pero nag-function dahil siya as boarding house. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gisuspindi una sa LTO Region 11 ang nakatakdang pagpanakop sa mga nagagamit og improvised ug temporary nga plaka sa Davao Region karong Nobyembre 1 subay sa mando sa LTO. Sa pahayag sa LTO 11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, gianunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga gisuspindi una ang pagtakda og deadline nga makagamit og temporary ug improvised nga plaka nga una nang nakatakda sa Nobyembre 1 karong tuiga. Kini aron mahatagan og konsiderasyon ang mga nanag-iya og sakyanan nga makuha ang plaka gikan sa ahensya. Ubos sa Memorandum VDM 2025-4674, dunay gitakdang penalty nga 5,000 pesos alang sa mga nagagamit gihapon og temporary ug improvised nga plaka. Hinuon pagpasabot nila kanilaw nga daghan ang posibleng hinungdan sa wala pa pagbaton sa ubang motorista og plaka sama sa problema sa mga dealer sa behikulo ug ang mismong sistema sa ahensya. Hinuon hugot nga nagpahimangno ang LTO ngadto sa mga motorista nga ibutang ang mga plaka sa behikulo. Sanglit magpadayon ang operasyon sa ahensya batok sa mga motorista nga mobiyahe nga walay plaka. Saktong pag-atiman sa mga kawayan tukion sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Sabado, October 18.
Ang kawayan dili lang makatabang sa kinaiyahan, pwede sab kining himuong panginabuhian. Kana ang subling hisgutan sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar. Itudlo sa mga eksperto ang saktong pag-atiman, pag-ani o pagproseso sa mga kawayan aron mahimong panginabuhian. Duna say day tour sa managlaing amenities ug features sa sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwedeng mutawag, mag-email o bisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Patay ang usa ka pulis human naligsan sa bus dihang nadisgrasya ang gisakyang motorsiklo sa Prosperidad, Agusan del Sur. Dead on the spot ang pulis nga nailhang si Police Staff Sergeant Jackie Lupaniza kung manaligsan sa nagsunod nga bus sa Purok 1 Barangay Awa, Prosperidad, Agusan del Sur alas 5:50 sa hapon niadtong Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan, gisubay sa motor ug bus ang susamang lane dihang nabulasot ang ligid sa motor kung asa angkas ang biktima sa bangag sa kalsada. Hinungdan nga nahagbong ang biktima ug ang driver ug nangaligsan sa nagsunod nga bus. May resulta kini sa kamatayon sa pulis ug pagkaangol sa driver kinsa gilayong gidala sa ospital. Sumala sa kapulisan, saysay sa bus driver nga wala na kini nakalikay tungod sa kalit nga panghitabo. Temporaryong gikustudiya sa Prosperidad Municipal Police Station ang bus alang sa saktong disposisyon. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima ug ang bus driver. Sumala pa, giayo na sa DPWH ang bangag ug ang ubang guba sa maong kalsada. Giablihan na sa Department of Public Works and Highways ang Regional Evacuation Center sa Manay, Davao Oriental human ang kambal nga linog niadtong October 10. Sa impormasyon gikan sa DPWH-11 nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, kiniagig tubag sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos nga siguruhong luwas ug dunay temporaryong kapuy-an ang mga nalinugan. Dunay gideploy nga tanker ang ahensya nga dunay dala nga 20,000 liters nga tubig nga labing kinahanglan sa lungsod. Samtang gikumpirma sa ahensya nga nagmalampuson ang clearing operation sa nagkariang bahin sa Davao Oriental nga nakasinati og pagdahili sa yuta. Lakip niini ang Purple Pule Prayok Tumbo hangtod Sitio Tiomboka sa Barangay Marayag ug DP hangtod Baliling sa lungsod sa Lupon nga importante alang sa paghatod sa mga produktong agrikultura. Nahuman na sab ang clearing operation sa pipila ka bahin sa Manay nga epicenter sa kusog nga pagdayog. Liyon niini padayong gipaigmat sa ahensya ang mga motorista nga nagabiyahe sa probinsya, ilabi na nga padayong masinati ang mga aftershock. Usa ka magbanay ang gipamusil samtang nagsakay sa ilang tricycle sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Duha patay, lakip ang amahan nga usa ka MNLF commander nga barangay kagawad. Ani report. Nagbuyod ug wala nay kinabuhi kini mga sakay sa tricycle nga payong-payong human gipamusil sa kadalanan sa barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao del Sur banda 8:30 sa buntag adlawng Lunes. Ang mga biktima giila nga si Abu Sama Agaw kinsa usa ka commander sa Moro National Liberation Front kon MNLF Sema faction ug kasamtangang kagawad sa barangay Matagabong. Patay sab ang lalaking anak niini. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, laing sakay nga anak nga babae sab niini ang gidala sa ospital aron mapatambalan human makaangkon og samad pinusilan. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa mong payong-payong ang mga biktima aron motambong sa usa ka selebrasyon. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan sa krimen, kalit kining gipaarakan sa mga sospek nga nakamotor nga gilayong misibat. Sila po ay allegedly pinaputukan ng mga di pa kilalang mga armado na agad naman po kinamayan itong dalawang biktima at pagkakasugat nito pang isa. Gilayong nagpaygayon og hot pursuit operation ng PNP ug AFP batok sa mga sospek. Sa karon blanco pa ang otoridad sa motibo sa krimen. Nasa ngayon sir, wala pa po tayong nakikita ang motibo. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Posibleng mosulod na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang ginamonitor nga low pressure area. Ulahi kining nasiplatan kapin 1,000 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas gawa sa PAR. Taas ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug kung mahimong bagyo, tawagon kining bagyong Ramil. Sumala sa pag-asa, posibleng muduol kini sa Bicol Region o Quezon Province sa mga musunod nga adlaw o sunod nga igon ang Aurora o Cagayan Valley.
Sa karon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Ang padayong magdala og mga pag-ulan mao ang easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon ug Davao Region. Paymangno mga kapuso, mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Hitsas na ang ipaygayong Batang Pinoy Games sa General Santos City sulod semana. Kapinlibo ka PNP personnel nakatakdang i-deploy alang sa seguridad sa maong aktibidad. Ani ang detalye. Miabot na ang libuan ka mga bedding nga gamiton alang sa ipaygayong Batang Pinoy Games sa General Santos City nga magsugod sa October 25 hangtod October 31 ning tuiga. Kining 25,000 ka mga beddings nga naakaron dinhi sa gym sa Barangay Kalumpang, nakatagdasab kining i-deploy sa 30 ka mga biliting school sa General Santos City alang sa mga atleta. Ang maong butang kabahin sa pagpangandam sa LGU alang sa maayong pag-akomodar sa kapin 21,000 ka mga atleta nga gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod nga mosalmot sa maong aktibidad. Lakip sab sa gipangandaman ang 28 ka mga sport venue alang sa maong aktibidad. Gani sa karon mga kapuso, nagpadayon ang repainting sa mga bleachers, lakip na rehabilitasyon sa mga ubang pasilidad dinhi sa Acheron Sports Complex nga usa sa 28 ka mga sporting venue alang sa ipaygayong Batang Pinoy Games. Gawas ni ini, magtanyag sab og libreng sakay ang LGU alang sa mga atleta. Meron po tayong libreng sakay. There will be around 43 modern jeepneys that will be flying 3 loops, no? 3 loops po yan. At mag-iikot lang para makaprovide po ng mga sasakyan sa ating mga delegado at hindi po sila mahirapan dito sa kanilang stay sa General Santos. Samtang aron paspas matagad ang posibleng emergency needs, andam sab ang City Health Office sa pagresponde. 33 teams composed of doctors, nurses, midwives. Most 200 of our healthcare workers will be deployed, all playing venues, and also we will be utilizing our barangay health workers as augmentation. Matod sa Police Regional Office 12, ana sa 1,541 ka PNP personnel sa rehiyon ang nakatakdang i-deploy alang sa maong aktibidad. Duna sa dugang puwersa gikan sa task force sama sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, lakip barangay police sa mga barangay sa syudad. Deployment will be in the visiting areas, in the playing venues, in the activities related to the Batang Pinoy activity, sporting events. Dugang seguridad sab kini alang sa mga bisita nga amo akomodar sa laing accommodations. Gawas sa mga hotel nga punuan na. Digit uto pasag na mga balay nga gipuy-an bisag dili tuod sila part sa school nga gihimo nilang biliting. We see to it that everything is in place. We conducted meetings every week. Assure na lahat ng kailangan is ready for the implementation of this big event. We made committees in every aspects of this event para sila na yung manage na mga concerns with regards sa implementation ng itong event na ito. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Nagpadala na ang Department of Health Davao Region og mobile water treatment plant alang sa mga nalinugan sa Manay, Davao Oriental. Kini aron mahatagan ang mga nalinugan og access sa limpyo ug mainom nga tubig aron malikayan ang waterborne diseases. Response efforts sab kini sa DOH alang sa saktong water, sanitation and hygiene sa mga apektado sa linog. Pinaagi sa maong mobile water treatment plant nga ibutang duol sa mga sapa, iproseso ang tubig aron masala sa bisan unsang contaminants aron luwas kining gamiton o inumon. Nakatakda kining dalhon sa tent city sa Barangay Central nga magamit sa mga bibakwit sa evacuation centers. Gawas niini ng apod-apod sab ang DOH og aqua tabs, jerry cans ug hygiene kits. Mga kapuso, 70 kaadlaw na lang, Pasko na. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw.
Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.